Hello guys, welcome back muli sa aking channel. Guys, mag-update po tayo ngayong 2024 agad about sa pabahay sa NHA. Kung legit ba bumili ng bahay under sa, under sa NHA na may beneficiary. Yung may mga beneficiary na binigyan ng bahay. Alam niyo na natin yung nanggaling sila sa mga lugar na hindi dapat pagtayo ng bahay. Okay? Yung mga beneficiary na legit, yung unang beneficiary. May babasahin pa ako sa inyo. Kayo na po ang humusga kung legit nga bumili ng bahay sa NHA na may beneficiary. Babasahin po kayo sa inyo kasi nga po may nag-message po sa akin humingi ng advice, idea. Yung nagkaroon kami ng conversation sa isa't isa na may nabili daw siya ng bahay. Ito marami po kayong matututunan dito. At dito na nga inaantay natin. Kasi marami nagtatanong kung legit, hindi daw legit, bawal daw ibenta. Ito na po, papatunayan ko mo sa inyo. Babasahin. Please lang ha, pakitapos lang po ng video ito ha. Babasahin po natin. Hanggang sa ulit, tapusin nyo para magkaroon po kayo ng idea. Okay po. Para po ito doon sa, at marami po din makakakuha kayo doon sa, about doon sa pagbili ng second owner sa third owner, mga dapat yung gawin. Okay, ito po. Basahin natin. Pagkatapos ng video ha, para kumpleto ang ano natin. Okay, kaalaman natin. Ayan po. Ayan po ha. Okay. May nababasa ba kayo? Ayan po ha. Okay, ito babasahin natin. Yung nag-message nito, yung nag-message doon sa aking isang video about sa NHA, doon sa isang bugong video nag-message siya. Humingi siya ng yun, nabigyan po. Nagkaroon kami ng conversation, yun nga, marami conversation. Una yung mininis sa akin, ito po yun. Yung first owner po na mag-asawa ay may tanong. Yung first owner po na mag-asawa ay may 3 anak. Ngayon po, namatay na po yung lalaki at nagdesisyon po yung babae na ibenta yung bahay nila ng under ng NHA. Ngayon po, yung naging deed of sale nila ng second owner ay yung babae at panganay, ilang na anak. At nagkapirma siya kadahilan ng maliliit pa yung 2 anak. Naman po sa akin ng second owner, yung bahay ay meron ding naman po kaming deed of sale na kami na din na lang din ang nagpirmahan. Ngayon po ang tanong ko ay hindi po kaya magkaroon ng problema ko sa unang deed of sale ng first owner at second owner dahil nga po hindi nakapirma yung 2 pang anak na maliliit pang. Salamat po sa inyo. Yun, yung po. Ibig sabihin, yung first owner po, yung first owner, bininta doon sa second, may bumili doon sa first owner, may bumili po. Ang nagkapirmahan po yung first owner at saka second owner, ang nakapirma doon sa original owner na beneficiary, yung nanay at saka yung anak na panganay. Dahil ngayon 2 maliliit pa, saka patay yung lalaki. Ngayon, ibininta ng second owner doon sa pangatlong owner. Ngayon, yung first owner po, yung first owner, saka yung second owner, mayroon silang deed of sale. May deed of sale, first owner, saka second owner, may deed of sale sila. Ang nakapirma po dito sa first owner, yung nanay at saka yung anak. Yung second owner, saka siya po, yung second owner, bali 3 sila, 2, okay? Ngayon po, ibininta naman doon sa second owner, sa third owner. Yung second owner, ibininta naman sa third owner. Ngayon, nagkaroon din sila ng deed of sale. 2 sila. Ngayon, sabay po na yung tapos po nun, mayroon na silang deed of sale. Yung second owner sa third owner, mayroon silang deed of sale. Kinuha din po niya, kunin nyo po din yung deed of sale ng first owner sa second owner. Idagdag nyo po, binigyan din daw po siya ng contract of sale. Contract of agreement. Kailangan po may contract of agreement din kayo makukuha doon sa, dapat yung second owner humingi siya ng agreement,
contract of agreement doon sa first owner. Bibigyan po yun, mayroon po yung first owner na yan, kukuha po doon sa NHA yan. Yun po ang ano nila. At saka ngayon po, na ano na nga niya, binili na niya, tapos po, binigay po sa third owner yung contract of agreement, saka yung deed of sale ng nilang dalawa ng first owner sa second owner, ibinigay din sa third owner. Maganda po ang ginawa ng second owner. Kinuha yung agreement, contract of agreement, saka yung deed of sale, gumawa sila. At saka yung third owner po, gumawa din yung second owner sa third owner ng deed of sale. Ngayon po, hinawakan po ng third owner lahat, pati yung deed of sale ng first owner sa second owner, saka yung contract of agreement. Maganda po yung pagkakagawa niya. Yung bumili na third owner, maganda po ang pagkakaplano niya. Maganda yung pagkakabili niya. Ngayon po, nung ano po, saka yung hawak din niya yung mga original document. Yun po, maganda po magagawa. Dapat po ganyan din ang gagawin natin. Yun ang gusto kong mangyari, gawin nyo yun. Ngayon po, ang ginawa niya ngayon, hawak naman niya lahat. Pumunta po siya ngayon po, hawak na niya yung original document ng bahay. Pinagtugma na daw naman niya yung block, at saka yung location. Dapat yun malaman nyo. Sabay po, pumunta po siya doon sa NHA. Tinanong niya yung lot, saka block, saka yung location. Yun po, nagtugma. Yun po. Ngayon po, nung okay na po siya, tinanong niya sa NHA kung pwede daw niyang anuhin. Ngayon, pagtingin po niya, mayroon pong balance. Di daw po nahulugan ng ilang taon. Guys, ito pang maganda ha. Ilang taon pong hindi nahulugan. At saka yung bahay po, 14 o 16 years na hindi nahulugan. O hindi natirahan, parang ganon. Basta't hindi nahulugan sa loob ng 16 years o 14 years ata. Ngayon, ang ginawa niya, may hiningi sa kanya ng NHA na bayaran niya. Nasabi ng NHA, bayaran mo yung iba. Kasi tapos ngayon, bibigyan po kayo ng resibo. Bibigyan po kayo ng resibo nun. Pag sinabi, kasi bibigyan po kayo ang total po ata ng bahay 100 mahigit, kulang-kulang 200. Dahil lumaki na ata kasi kasama doon yung interest sa kamang nasa resibo po. Pag nagbayad po kayo, pag halimbawa, kailangan po talaga may pera kayo pag umabil kayo ng ganitong pabahay, yung bibili kayo sa may beneficiary. Kasi hingian talaga kayo ng NHA ng bayad kasi nga tagal na hindi nahulugan yon. Ngayon po, binayaran po yung bumili na third owner, binayaran niya po. Mahigit 70 ata, mahigit ang binayaran niya. Kasi nga, nakatanggap na daw siya ng 3 beses na demand letter. Natakot po siya. Ngayon, binayaran niya po yon. Ngayon, pagkabayad niya po, bibigyan po kayo doon ng resibo. Mga nakalagay po sa resibo, ito po yon. Ito po yung resibo na makikita natin. Ayan o. Yan ang resibo niya. Na pinakita niya. Ay nakalagay doon sa resibo po, ay binayagan niya ng mahigit 70 plus yung may nakalagay po doon tapos i-scrut niya yung ganun tapos idediretso na sa total. Nakalagay doon principal, home lot, interest of amortization, rentals, additional interest, monthly assessment, insurance premium, water charges, others. Yun po ang binayaran niya lahat. Ngayon po, nung pagkabayad niya po, sabi sa kanya po na ituloy na niya ang pagbabayad. Siya na magtutuloy ng hulog. Nasa kanya na po. Tapos ngayon, sabay po ibinigay ng contract of agreement ng second owner sa third owner. Maganda po ang pagkakaplano. Maganda pa sa simula pa lang, maganda na ang ginawa ng second owner sa pagbili ng bahay. Alam niya po siguro ng second owner na ibibinta din niya sa third owner. Dapat ganyan din ang gawin natin. Pero kung hanggat maaari po, kumuha po tayo ito po, idagdag, kasi congrats po sir yung bumili. Dabis ako sa'yo, bumanga ako sa'yo.
talagang gusto talaga magkabahay kasi ginawa mo lahat. Tama po ang ginawa nyo. Pumunta po kayo sa NHA, nag-inquire. Maganda po. Congrats po sa inyo. Yeah, talagang para sa iyo yan. Ngayon, dapat ganyan ang gawin nyo. Kasi nung nalaman niya, kasi mag-mimit naman sa system yun eh. Binayagan niya lahat, tapos sabay ang binigay sa kanya yung agreement, contract agreement ng second owner to third owner. Kinuha, ngayon, hawak po ng third owner lahat ng dokumento. Lahat ng dokumento, deed of sale ng unang bumili, first owner to second owner, deed of sale kinuha niya, ang third owner, hawak na lahat ng dalawang deed of sale. Deed of sale ng 1 and 2, tapos 2 and 3. Tapos yung dokumento ng bahay, hawak din niya. At saka yung contract of agreement, hawak din niya. Guys, pakidagdagan na lang po ng affidavit hanggat maaari kung pwede yung kunan ng affidavit. Yung sa chicken owner po, kung kayo po ay bibili, sikapin nyo na pagkakaon kayo, idagdag nyo na rin yung bukod sa deed of sale, idagdag nyo po yung bukod sa deed of sale at saka contract of agreement, idagdag nyo pa rin yung affidavit na isa. Kasi paperma din kayo doon eh. Ang paperma din naman katulad din naman ng pumirma din sa deed of sale eh. Isabay nyo na rin doon sa pagkuha nyo ng deed of sale. Ganon din yun, isasabay nyo lang naman, isa lang abogado na yun eh. Ganon din ang pirmahan nun. Sila din kung kayo nagpagawa ng deed of sale, doon din ang gagawang abogado. Isabay nyo na para maging tatlo ang ano nyo. Yung mga dokumento, deed of sale, saka yung contract of agreement, saka yung affidavit. Kung mayroon pang transferee, mas maganda. Kasi huwag tayo isipin na hindi natin maibibenta. Kung gusto natin ibenta, kumpleto po ang dokumento natin. Kasi kung hindi ka kumpleto ang dokumento at ibibenta mo sa third owner, hindi mo din maibibenta basta-basta. Kasi mamaya marunong din bumili yung third owner. Tulad ko, third owner ako. Marunong ako, wala ka man lang pinaghahawakan dokumento. Di pa sapat yung deed of sale. Diba? Guys, nasa inyo na po yung, kung bibilhin nyo lang, kung deed of sale yung pinanghahawakan ninyo, nasa inyo din po yun. Baka sa akin po, mas maganda suportahan nyo yung, yung deed of sale nyo, suportahan nyo ng ibang dokumento. Tulad ng contract of agreement, tulad yan. Saka affidavit. Suportahan nyo po agad ng mga dokumento yan. Pero kahit, ang doon, kahit sabihin natin, isipin natin na wala nang alam doon yung NHA. Guys, ang usapan po nyo ng bibili, first owner, saka second owner, saka third owner, wala po yung alam dyan na yung NHA. Wala nang pakialam yung NHA dyan. Inyo yung dalawa. Kayo lang dalawa doon nag-uusap. Okay? Labas na po ang NHA dyan. Ang NHA, kung sino ang magbabayad doon, magtutuloy, yun. Sino ang maghuhulog, sa kanya yung bahay. Guys, isipin nyo, walang sa luma, wala sa tagal. Pero itong tip ko po sa inyo, sir, mga ma'am, mas maganda kung bibili po kayo ng bahay, almost 5 years above yung tagal ng bahay. Kasi dyan makikita yung may utang ba talaga siya, nagtanggap ng demand letter o anuman. Kasi kung bago pa lang, hindi pa basta-basta yan may kakancel kasi bago pa. Almost 5 years pataas, yan. Maghanap po kayo ng mga bahay na dapat makuha o ipagbinti na yan. Kaya iba kasi, guys, yung luma kasi, karamihan, ipapaayos pa. At saka medyo murang mabibili mo yan kasi nga, wala pa, matagal na, saka walang ayos, di ba? Pero pag bago yan, wala pang ilang taon na ibibenta niya, siyempre bago pa yan, mamahal pa yan. Mas maganda guys, tip ko sa inyo, mas luma na yung bahay, ipagawa nyo na lang. Ang kainaman dito po sir, ang sinabi ng bumili ng third owner, sinabi po sa kanya ng NHA na wala akong pakialam na sa inyo kung mayroon kayong mga deed of sale. Ang mahalaga, magbayad ka. Yun ang hiningi nila. Kailangan po, pag nag-abil kayo, permanente talaga may ganon. Wala po imposible. Huwag po tayong matakot pumunta sa NHA. I-inquire po natin. Kasi sasabihin naman sa inyo na hindi pwede. Hindi po pwede yan. Kasabihin po na NHA sa inyo kung ano, hindi naman pwede kayo, hindi naman pwede sabihin ng NHA na hindi pwede. Pagtatabi, hindi. Aalamin po status ng bahay. Kung nakailan demand letter na. Kasi nga, yung third owner, nakatanggap na siya ng 3 demand letter. Sabay po siya nagpunta doon, natakot nga daw siya. Yun nga po, binayagan niya yung hinihingi. Pero may tira pa po. Ngayon, hinuhulog-hulog yung tira. Nasa kanya po doon, nababagalan nga daw, ipul yun, ipul. Nasa kanya na po yun. Kaya ganyan din ang gawin natin sa mga bibili. First lang po doon sa first owner,
sa first owner po, please lang, may mga first owner po na bahay, yung hanggang ngayon na balak yung ibenta o hindi pa binibenta. Hanggat maaari po, kumuha po kayo ng contract of agreement doon sa NHA. Yun lang ang mahalaga po sa inyo. Plus yung mga dokumento ng bahan original, itabi nyo po yun. Kasi anytime po, pag ibinintay nyo po yun, wala na kayong pupunmahin, hawak nyo na. Yung, tapos magpapagawa na lang po kayo ng deed of sale sa affidavit, yun na lang ang gagawin. Ang sa first owner ito, bali ang anuhin nyo, may bibigay nyo na yung kompleto. Contract of agreement, kung papagawa kayo ng deed of sale, saka yung mga original document ng bahay. Yun po ang sa mga first owner. Doon sa second owner naman, sana maging ano din kayo aware. Second owner, kasi kailangan hihingiin nyo din ng kompleto doon sa first owner. Kasi balak kung ibinta mo man sa third owner yan, kompleto pa rin ang dokumento mo. Yun lang pandapat natin ang gawin. Ngayon kayo na po ang humusga kung legit ba talaga bumili ng bahay sa mga beneficiary. Above, 5 years above. Kahit yung iba nga basta't permanente po, mag-i-inquire lang po na tayo sa NHA. Kasi nga po, pag yan ang bahay ay hindi mo nahulugan, after ng 1 year, mula na ibinigay sa iyo yan, after 1 year, hindi mo nahulugan yan ng ilang taon. Makakatanggap ka ng mga letter dyan. 3 beses mo ng letter bago ka makatanggap ng mga demand letter na 3 beses din. Yun po ang kailangan natin. Yan po, pag hindi mo pa na-reply yung mga 3 demand letter na yan, ipakakancel po ng bahay. Ipakakancel nila yan doon, i-close nila yan doon. Tapos ngayon, kung sino mag-aabil, kasi ilalagay din ata nila yan sa pinaka-board doon sa NHA, sa papel, yung mga unit na hindi na-cancel. Baka doon sa pinaka-bulletin board, makikita din doon yan. Kaya guys, please lang, maging aware tayo sa kukunin natin mga bahay. Wala pong ayun ang posible. Bawal kung sa bawal, pero alang naman, pabayaan nila yung bahay. Anong NSM mo ngayon, wala na po iniisip ng ganon. Kung hindi kayang bayaran, i-close nila yan. Kung sinong gusto, ibibigay nila po yan. Hindi nila pwedeng ibulok yan sa Tulad po sa nangyari dito, sa kanya. Nakabili na po siya. Isabihin, legit na po siya. Di ba? Pero po, depende po yun sa abilidad mo. Depende po yun sa, mamaya po, permanente po ayusin nyo yung mamaya PhilAm kayo, hindi kayo pwede. Kasi pagdating ng araw na full payment yan, baka guys, sa susunod po na hanggang dito mo lang ulit yung aking video kasi mahaba na yung video natin. Kaya ang susunod po, abangan natin kung ilan taon bago natin maipunta sa atin yung bahay. Bawa na full payment na natin. Abat doon, kanino pa ba pangalan yung hinuhulugan natin? Okay? Kaya, kasi si Sir naguhulog pa to. Alamin natin sa next video, sa part 2, kung kanino pangalan pa yung ginagamit siya sa paghuhulog. Okay? Kaya kung nagustuhan mo, paki-message na lang po. Kung may mga tanong po kayo, paki-message na lang po. Paki-subscribe na po, paki-share, paki-like na rin po para po tayong makatulong sa kapwa natin na naghahanap ng bahay. Please, subscribe na lang po. Thank you for watching.